Nasa linya na ng ating komunikasyon, walang iba si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at kaugnay ho rito, tatalakayin natin itong usapin pa rin ng pag-anunsyo nitong si Vice President Sara Duterte na siya itatakbo nga dito sa 2028 presidential election. Magandang umaga po, Representative Erice, si Bombo Victor ho ito, together with Bombo Jai. Unang-una, ano ho ang inyong initial na reaksyon dito ho sa naging napakaagang anunsyo ni Vice President Sara hinggil ho sa kanyang mga plano sa politika, at sa tingin niyo ho ba may mga sense of urgency sa naging deklarasyon niyang ito? Palagi ko strategic yan kasi alam mo naman na may impeachment complaint na inihain ang sa Kongreso, 4 na yata yung impeachment complaint. So siguro ang iniisip niya ni Vice President Sara na ito yung paraan para pababain yung kanyang ratings. Hindi naman natin may tatanggi na siya yung among the presidential possible candidates. So, yun siguro. Kaya announce na siya na parang ibig sabihin niyan, any negative allegations against her are just political. So, yun ang magiging, talagay ko yun yung narrative na gustong maiparating ng Well, ano ho itong nakikita niyong pangunahing dahilan sa likod ho ng ganitong political strategy ng pangalawang Pangulo? Posible po ba na ito ay bahagi na ng isang matagal ng plano o calculative move nila? Okay, because nakita naman nila na at this early na mag-uumpisa na yung pagbanat sa kanya ng administration, so nagsimula na siya ng maaga. Siguro yan yung kanyang dahilan. At nakita naman natin na yun na nga, para siguro to counter whatever will be the negative na allegations against her na sasabihin niya, because that's only politics, and because I am running for president and I am the strongest candidate, so they will just try to put me down. So yun yung narrative sa tingin ko. At palagay ko, may epekto rin yan sa mga mambabata, sa mga politiko, sa mga boboto sa impeachment. Na kung boboto kayo sa akin, kung boboto kayo ng laban sa akin, pag ako nanalo, problema kayo. Yan yung message siguro sa mga kongresista. So parang itong early announcement ni Vice President, parang banta na rin ito doon sa ilang mga mambabatas dyan sa Kongreso. Anyway, base nga ho doon sa track record nitong mga Duterte, Representative Erice, no, nakita natin noon na madalas nilang sinasabing hindi sila tatakbo sa isang mataas na posisyon, ngunit kalaunan ay maghahain din ang kanilang kandidatura. Tingin niyo po ba ito na talaga ang kanilang original plan na ngayon lang inilantad? Nakita mo naman na ang 2022 big factor nung panalo ni President Marcos ay yung pagkasama nila, yung unity, di ba? Yun yung big factor. Nung nag-announce sila ng unity, medyo talagang pumulusok yung kanilang mga ratings, si President Marcos saka si VP Sara. Pero after that, nunoy sila. So I think may axe to grind si Vice President against Sara at napadala pa sa dahig yung kanyang ama. So this is tingin ko ito ay talagang obligado siyang labanan ang mga Representative Erice, may katanungan rin ang aking kapartner dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Representative, paano po kaya makakaapekto sa kanyang napipintong pagtakbo at imahe sa publiko yung kinakaharap niyang banta ng impeachment? Isa po ba itong maagang anunsyo upang tapatan o idiskaril itong posibleng impeachment proceedings? Yan sa presentation of evidence sa mga complainants, at depende rin yan kung paano siya sasagot dito. Kung maayos ang sagot niya, kahit na ma-impeach siya dyan, ay may magkakaroon ng public sympathy sa mga Duterte. Yan yung aking. Pero kung hindi niya masasagot na maayos, bumaba yung ratings niya. Pero kung masagot niya na maayos, at
bumoto pa rin ng impeachment yung Congress at yung Senate, baka naman magkaroon ng public anger, baka magkaroon ng public sympathy, at baka tumakbo yung ibang Duterte, baka manalo. Kaya yan eh. Talagang double edge yung yung impeachment na yan. So either babagsak yung ratings niya o lalong tataas. Yan yung. At pagka naman hindi na convict si BP Sara, lalong tataas ang ratings niya. Yan yung At bilang miyembro ng Kamara, ano po yung inyong obserbasyon sa alignment o paggalaw ng mga politikal na grupo ngayon sa loob ng Kongreso? Mayroon po bang sapat na bilang o numbers ng mga mababatas na hayagang susuporta upang umusad nga itong nasabing impeachment complaint against Vice President Duterte? Of course, depende yan sa mga mangyayari sa mga susunod na panahon at kung talagang paano didepensahan ni Vice President Sara yung sarili niya sa impeachment hearings. Diyan magkakaroon talaga ng whether magkakaroon ng sa House kasi kailangan lang 1/3 eh. So yung lakas members plus the Partido Federal, baka kung boboto lahat ng lakas ng Partido Federal ay magkakaroon na ng 1/3, di ba? Ay plus yung mga makabayan bayan and some members of the Liberal Party, baka posible na sa House ma-impeach siya. Yung sa Senate it's a different thing, siyempre. Thank you so much, Representative Bobo Victor. Bumutay. Representative Erice, no, last on my part na lamang, no, may direktang epekto kaya ito o impact kaya sa political na desisyon ho at posisyon itong si Vice President, itong hiwalay na issue naman ng International Court o ICC investigation laban naman ho sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yung maagang politika ito sa ating bansa at magkakaroon ng matinding pagdedebate tungkol sa mga bagay na yan. Siguro, in one way or the other, maaga na makikialam yung mga mamamayan, kaya lang, maaga rin, marami rin mga fake news, marami rin mga labas na mga propaganda. So, it's really, ang problema dyan yung economy natin kasi sa ngayon, bagsak na bagsak yung ekonomiya natin kung lalo pang magkakaroon ng mga kawayan at makakalimutan na yung governance, babagsak talaga yung ekonomiya natin. As you can see, ang target natin na GDP for 2025 is 5.7%. Ngayon, lumabas 4.4%. Napakababa niya. Dahil walang public spending, mga government meetings, daming nawala ng trabaho, ang tinataya ng mga eksperto baka nasa 2% lang yung GDP natin for the first quarter. So, yan din yung isa sa mga disadvantage sa administration kasi nakikita mo na marami silang pinangako na may makukulong, mariresolba yung issue ng pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng budget o sa natin, infrastruktura. Walang natutupad dito. So, yan yung isa sa downside ng administration. With that, Representative Erice, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa panayam na ito. Magandang umaga. Mga kabomot kasaniso, nakapanayam natin walang iba si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa usapin pa rin ho nitong maagang anunsyo ng pagtakbo bilang Pangulo ng ating bansa ni Vice President Sara Duterte sa darating huyan na 2028 presidential elections. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.